Ayan, magandang umaga, grade 9. Good morning, sir. Okay, ayan. So ang tatalakayin natin sa umagang ito ay ang kagamitang pantulong sa pag-aaral ng economics. Okay. At mamaya-maya ay tatalakayin naman natin ang kahulugan at saklaw ng economics. Okay. Ayan, so tapusin muna natin. Okay, tuloy muna natin ang week 1. So kung kaya nating simulan ang susunod na aralin, sige, sisimulan na natin siya. So ito, mga kagamitang pantulong sa pag-aaral ng economics. Nababasa ba? Nakikita ba? Opo. Sa screens? Okay. Ayan. So mga kagamitang pantulong sa natalakay natin or tinalakay namin ng economics ay, ayan, isang agham panlipunan na gumagamit ng scientificong pag-aaral or scientificong pamamaraan sa pag-aaral ng lipunan. Kasi nga, kapag sinabi mong economics, ito ay ito ay patungkol sa negosyo, tungkol sa kita, okay? Ayan. So, ito yung mga ginagamit ng mga ekonomista, okay? So, ang tawag sa tao na nag-aaral sa economics ay ekonomista. Ayan. So, ito yung mga kagamitan na ginagamit nila na makakatulong sa pag-unawa ng kalagayang pangkabuhayan at paglutas ng mga suliranin pang-ekonomiya ng lipunan. Ayan. So, may mga kasangkapan sila o kagamitan. Okay. So, ito yung mga kagamitan nila. Number 1, statistics. Okay. Then, we have the equation o formula sa mathematics, logic o mapanuring pag-iisip na sinusuportahan ng mga datos o impormasyon mula sa tunay na buhay at iba pang pruweba sa datos na maaring numero o impormasyon. Ayan. Di ba kapag gumagawa tayo ng research, ayan, pag gumagawa tayo ng research, gumagamit tayo ng mga scientificong pamamaraan din. Ayan. Diba? Minsan gumagawa kayo ng question and questionnaire para makalap yung mga datos. Nag-iisip kayo ng hypothesis. Okay. Ayan. Good morning, Stacy. Good morning, sir. Okay. Ayan. So, gumagamit ang ekonomista ng mga statistics, equation, formula sa mathematics, logic, o mapanuring pag-iisip na sinusuportahan ng mga datos o impormasyon mula sa tunay na buhay. Ayan. So, magamit sila ng question and answer, fishbowl method. Maraming paraan na scientifico. Okay. So, mahalaga ang kagamitang pantulong sa pag-unawa ng economics para sa mga mag-aaral na katulad mo. So, makakatulong ang mga ito, okay, sa mas malinaw na pag-unawa ng mga konsepto at prinsipyong kailangan mong matutuhan at magamit sa tunay na buhay. Makatutulong din ang mga ito sa pagpapagaan ng analysis ng mga datos at impormasyon at pagbibigay ng prediction, okay, at pagbubuo ng konklusyon. Diba? Meron tayong tinatawag na recommendation and conclusion. We have the hypothesis. Ayan, mga ganyan. So pag-aralan mo ang mga sumusunod na halimbawa, una ay ang pie graph tungkol sa distribution ng populasyong rural at urban. So suriin natin ang mga datos na nakalarawan. Ayan. So ito ay base sa NSO 2000, year 2000. So proportion of urban and rural population and barangay sa Philippines year 2000. So ito yung total population natin. Ito yung total na barangay. So kung mapapansin mo, ang total population ng rural ay mas marami kaysa sa urban. Di ba? Pero ang total na barangay, okay, ay mas marami pa rin sa rural kaysa sa urban. Diba? Ito
Ito yung urban. Ito yung rural. Ano bang pagkakaiba ng urban sa rural? May pagkakaiba ba ito? Opo. Definitely meron. So ano nga bang urban? Ito ba yung city? Okay. Ito ba yung city? O ito yung munisipyo? O small, city ba ito o munisipyo pa lang? O maliit pa lang na lugar? Hindi pa nabubuong city. Ano ito? Opo. Pag sinabing urban, Syudad po. syudad or tinatawag natin na city, di ba? Yun ang urban. How about kapag rural? Ito yung tinatawag na countryside. Okay? Rather than a town. So ito yung parang probinsya, okay, rural. Kapag urban, ito yung mga city. Nakuha? O, ito mo sa city. Opo. Ayan. So total barangay sa rural. Okay. Oh. Kapag urban, ito yung city, di ba? Kapag rural, Opo. di ba? So ano yung mapapansin ninyo? Pansinin niyo yung datos. So sa pagtingin pa lang ng graph, ay ng chart na yan, nakakabuo na kayo ng conclusion, di ba? So isang pantulong sa economics ang ganitong paglalarawan ng mga konsepto upang maging masigla at malinaw ang pagsusuri, di ba? Nasaan ang mas malaking porsyento ng populasyon ng ating bansa? So halos pareho lamang ang dami ng populasyong urban at rural, hindi ba? Oh, pansinin nyo. So ito yung total na populasyon. Ngunit kung mapapansin mo, mas marami ang mga barangay sa puok rural at kaunti lamang ang nasa mga puok urban. Kaya't mas masikip ang mga barangay sa mga puok urban dahil halos kasing dami rin sila ng mga taong taga-rural. Kapag sinabi mong rural, yan yung countryside, di ba? Maluwang. Okay? Yan. So, nadi-divide naman ang isang barangay kasi base sa dami ng base kasi sa dami ng tao sa isang barangay or sa total population ng isang barangay. So, mapapansin natin, mas marami ang tao sa rural pero mas kakaunti ang barangay. Okay. Ayan. So dahil doon, mas marami ang nagsisikap na or nagsisikip ang mga barangay sa mga puok urban dahil halos kasing dami rin sila ng taong nasa taga-rural. Okay? Makakatutulong ang larawan sa iyo upang masigit mong maunawan at maitanim sa isipan ang pagkakaiba ng bilang at dami ng tao sa mga puok, rural at urban sa ating bansa. Ayan. So napalitan na yan. Meron ng dekada, di ba? 2 dekada na. That's 2021 na, di ba? So 21 na yung 21 years na yung datos. So mahalagang alamin ang impormasyon. Mahalagang alamin ang impormasyong iyan, okay? Sapagkat iba't iba ang suliranin pang-ekonomiya at nakabatay sa kapaligiran. So pag-aralan mo ngayon ang sumusunod na chart kung saan ipinapakita ang antas ng pagtaas ng produksyon at kita sa pagitan ng rural at urban. So growth rates. Ito yung kita.
Okay. So ayan, 1948 to 1960, 2.55 sa urban. Ayan. So kung mapapansin natin, mas malaki talaga ang kita o ang pagtaas ng kita sa urban or sa mga city, di ba? So, ang konklusyong mabubuo sa buhat sa mga datos sa figure 2, ito, mapapansin mo na ang kita at antas ng pamumuhay at production or growth rate sa mga pook rural ay naihigitan ng kita at production sa mga pook urban, di ba? City, we have the Manila. We have the Ordaneta, we have the Dagupan. O, tingnan nyo yung growth rates or yung mga building, di ba? Mapapansin mo sa mga struktura. So dito sa San Jacinto, matatawag mo itong rural. Sa mga city naman, matatawag mo yung urban, di ba? So mas maraming trabaho at mas mataas ang presyo at sweldo sa mga pook urban or sa mga city. So sa mga tuwid, ito ang dahilan kung bakit nagnanais ang maraming tao na magtrabaho at manirahan sa mga pook urban gaya ng Kalakhang, Maynila at iba pang syudad. So mas malaki kasi ang kita. Okay? So nagsisiksikan sila sa Maynila. Diba? Overpopulated na ang Maynila. So kung iugnay mo ang naunang pie graph, okay? Ang figure 2, okay? Ang mga impormasyon sa dalawang paglalarawan ay nakapagbibigay ng mga pruweba sa konklusyong maaari nating ibigay. Kung nagsisikap ang mga pook urban at walang mga oportunidad sa pagtaas ng kita at pamumuhay ng mga pook rural, ano ang mas maaaring gawin para sa suliraning iyan? So kailangang lumikha ng mas maraming empleyo or trabaho at pamilihan sa mga pook rural upang magkaroon ng pantay na oportunidad sa pook rural at urban man. So kung pantay yan, kung pantay ang sahod or ang kita dito sa rural, okay, pantay lang sa urban, okay, matatawag mo or masasabi mo or pwede mong sabihin na magpapantay lang yan. Okay? So yung mga nasa ibang lugar or nasa rural, pwede silang bumalik sa sa urban, pwede silang bumalik sa rural. Kasi nga, pantay naman ng oportunidad, bakit pa sila pupunta ng urban? Ay, ng rural or ng urban. Maligtad na ako. Ng urban pala, city. Gugulan ako. Okay. So sa ganyang paraan, tataas din ang antas ng pamumuhay sa mga pook rural at di na kailangang lumuwas sa mga pook urban upang magtamasa ng kaginawaan ang mga nasa pook rural. So maiwasan din ang pagsikip or pagsisikip ng mga pook urban at maiwasan ang mga suliraning dulot ng migration sa mga syudad. Ayan. So sa susunod na halimbawa, makikita mo bilang mag-aaral ng economics ang kinakailangang pruweba upang masabi natin kung umuunlad nga ba o hindi ang ekonomiya ng ating bansa. Ayan, ito yung mga datos niya. So, third and fourth quarter. So, sa agriculture, fishery, and forestry, ayan. Year 2002, year 2003, tumaas. 2002, 2003, tumaas. Fishery, ayan. Forestry, industry, sa mining and quarrying, manufacturing, construction. Oh, naging negative. Negative. Electricity, gas, and water from 4.1 naging 3. Social services, gross domestic, gross national product, and tumaas naman. Ayan. So yun ay base sa pagsisiyasat ng Economic and Social Statistics Office, National Statistical Coordination Board, as compiled by Business World 2003. So ano nga ba ang konklusyong lumilitaw sa mga datos na nakatala sa chart sa figure 3? So kung mapapansin mo ang mga kinita,
ng Pilipinas sa loob ng bansa or the gross domestic product, ayan, ang buong kinita ng bansa at labas ng bansa ay mas malaki noong third quarter ng 2003 kaysa 2002 sa iba't ibang sektor. Ayan, mo, tumaas, di ba? 2002, 2003, 2002, 2003. So kung mapapansin mo, sa third quarter at fourth quarter, tumaas. Ayan. Okay, so masaya na sana tayo dahil tumaas ang produksyon ng at pambansang kita noong 2003 kumpara 2002. Subalit kung titignan muli ang mga datos, dapat tayong mabahala sapagkat lumiit ng kaunti ang kinita noong huling quarter ng 2003 or the fourth quarter, kung saan ang GDP ay 4.3 at ang GNP ay 5.7 kumpara sa ikatlong quarter. Ayun, no? From 4.4 naging 4.3 na lang. 5.9 naging 4.7 na lang. So bumaba sa fourth quarter. Diba? So 2003, 2003 ito. So maski tumaas siya, okay, mababa pa din kaysa sa bumaba pa din. Okay? Ayan. So, kailangan ng mga impormasyong galing sa mga kasangkapan ng economics sa pagbuo ng konklusyon at desisyon upang maiwasan ang mga pagkakamali sa pagbuo ng desisyon, magdudulot ng higit pang problema sa lipunan. So, ang mga datos na iyan ay mahalagang batayan o pruweba ng mga maaring prediksyon, konklusyon at mungkahing solusyon sa mga problemang pangkabuhayan na nais nating mabigyan ng kalutasan. Okay. So tandaan mo, okay, para sa mga wala noong first week. Okay, so maaari nyo pa rin sagutan yung binigay ko nasa Edmodo lang yon. Send nyo sa akin sa Edmodo, okay? So may messages tayo sa Edmodo, gamitin ang Edmodo para sagutan yung multiple choice question. Sulat mo na sa papel and then ako nang bahalang mag-check doon. So tandaan, ang focus o diwa sa pag-aaral ng economics ay kung paano tutugunan ang mga suliranin at pangangailangan ng mga tao sa lipunan kaya't ito'y nagbibilang sa agham panlipunan. So, suliranin at pangangailangan ng mga tao ay tinutuganan ng economics. So sinusuri at tinatalakay din sa agham na ito ang mga suliraning pangkabuhayan, lalong-lalo na iyong may kinalaman sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino at ng buong bansa. So bilang isang agham, gumagamit ang economics ng scientificong pamamaraan at mga kasangkapan o kagamitan sa paglikom ng datos o impormasyon upang makabuo ng matalinong konklusyon, prediksyon at rekomendasyong pangkabuhayan. So mga kasangkapan o kagamitan ng mga ekonomista ay ang mga statistics, equation o formula sa mathematics, logic o mapanuring pag-iisip, at sinusuportahan ng mga datos o impormasyon mula sa tunay na buhay at iba pang pruweba o datos na maaring numero o impormasyon. Pwedeng numbers, di ba? So, pwedeng information. Okay? Ayan. So, yun ay ang aralin 1 para sa unang linggo at ikalawang linggo. So, sa susunod na linggo,